Mga kapatid, for your information, kung kayo ay Romano Katoliko, dapat bawat isa sa inyo ay mga supot. Kung alam niyo si Pope Eugene IV, yung taon yung 1438 and 1439, mayroon siyang pinalabas or order. Sinabi dito sa Council of Florence, si Pope Eugene IV, Council of Florence sa taon 1439. Sabi dito, si Pope Eugene IV, nagsabi siya, idiretso ko na lang about circumcision. Sabi niya dito, I quote, "Therefore, it is strictly orders all who glory in the name of Christian not to practice circumcision either before or after baptism, since whether or not they place their hope in it, it cannot possibly be observed without loss of eternal salvation." Kapatid, kung nauunawaan mo ang Quran, dapat maisip mo na nagkakamali lang ang Pope na yan. Kung totoong sinabi niya yan, nakasaad sa Quran nyo na kailangang matuli ang mga mananampalataya. Magkagayon dahil ayon mismo sa Quran nyo, na ang ibinigay ni Jesus kay Muhammad ay ang nauna nang ibinigay sa RCC, ibig sabihin ang ibinigay kay Muhammad ay pagpapatotoo ng nasa RCC. Ang aral na yan ay nagsimula sa pagkokonsidera ni Peter sa mga hentil, upang di mabigyan ng kahirapan sa pagpasok sa Kristiyano, tulad din ng si Moses ay hinayaan niya ang kagustuhan ng mga Israeli patungkol sa divorce, na sabi ni Jesus, hinayaan kayo ni Moses dahil sa katigasan ng mga puso niyo, na at itong opinyon ni Peter ay higit na pinasundan din ni Paul at binigyan niya ng maling kahulugan ang opinyon ni Peter. Tandaan niyo ang aral ni Jesus ay sundin ang lahat ng batas ni Moses, maliban sa mga inamyendahan ni Jesus, at sabi ni Jesus, ang masunod ang batas ni Moses ay makakamit ang grasya at pag-asa lay Jesus, at paulit-ulit niyang sinabi na sundin ang lahat ng batas ni Moses. Isipin niyo lang ito, si Juan na pagsasaan yung tao ng Diyos, na siyang dating si Elijah, na magsasaayos ng dadaanan ni Jesus, ibig sabihin si Juan ang unang manag-aral para sa paghanda sa pagdating ni Jesus, ay nagbigay ehemplo patungkol sa circumcision, at gayon din naman si Jesus na itong pagsasaan yung tao ng Diyos ay ipinaiiral o tumutupad ang mga batas ni Moses, lalo na ang pagtuli ay walang habgang tipan ng Diyos kay Abraham at sa mga descendants at mga banyagang nasa loob ng household ni Abraham o Church of Abraham, na siyang umpisa ng pangalan ng Church of God, na pinangalanan din na Church of Jacob, Church of David, Church of Judah o Judaism, hanggang sa International Church of Peter, hanggang sa International Church of Romans o ng mga lahi ni Esau. Nagpatuloy si Juan at si Jesus upang sa patuloy na pagsunod sa mga batas ni Moses, na ang dahilan nga kung bakit ini-autos ito ng Diyos sa loob ng kanyang church, ay upang tanda ng sino mang lalaking nasa loob ng Church of God. Kaya paano ka maliligtas kung di ka mapapatawad ng Diyos dahil sa pagsuwahi mo sa magpasawalang hanggang batas niya? Tandaan nyo, ang Diyos, Jesus maraming paraan na minsan di alam ng mga tao ang dahilan, si Jesus sinabi sa kanyang parable na patayin ang mga taong ayaw siyang tanggapin na hari ng mga Hudyo, at ito'y isinaganap niya, sa pamamagitan ng Holocaust. Si Muhammad ay binalan niya na puputulan niya ang ayorta o hininga kapag nangaral ng mali. At dahil nga reject ni Muhammad ang Christianity na itinayo kay Muhammad ayon sa Bible at Quran, na dati nang ang isinakatuparan ni Muhammad, ayon sa Arab coins na may cross ng Christianity at inscription ng pangalan ni Muhammad, ngunit dahil sa tila, nadaya siya ng kaibigan niyang Hudyo dahil na brainwash siya patungkol sa mga representation ng RCC, at kaya pinaggigiba ni Muhammad ang mga bansa na Kristiyano, at na-reject nga ni Muhammad ang Christianity. Kaya tinupad ni Jesus ang banta niya kay Muhammad patungkol sa Surah 69 na versikulo 44 hanggang 46, sa kapamaraanang ni Jesus na malason si Muhammad ngayon patungkol sa matagal nang nahintong pagtutuli ito'y ipinagpatuloy ng Diyos, sapagkat anim sa isip ng mga dalubhasa, na ang pagtutuli ay maganda sa kalusugan, kaya ang pagtutuli ay naibalik sa loob ng Church of God, ang patotoong paraan ito ng Diyos, dahil sa loob lang ng Church of God ito pinaiiral.